Manny Pacquiao napahiya sa banat ni PBBM at itong si Bato de la Rosa at yung PDP Laban. Sinagot yung nagsabing mukha raw nagtitinda ng suka yung PDP Laban. Ay hindi nila alam, karamihan sa PDP Laban, abogado. Ngayon, sino yung nagsabi ng ganyan? Mukhang siya yata or si Manny Pacquiao ang napahiya. O ito yung sabi nakaraan. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil sa sinabi niya, nako, tawang-tawa ang netizens dyan. Kasi kasama niya mismo ang tinamaan. Si Manny Pacquiao, eto. Manny! Bumili ka ng suka! Yung mukha sing! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Dato puti. O di ba? Pero dahil dyan, hindi pinalagpas po ng PDP Laban at lalo na ni Senator Bato de la Rosa yung sinasabing masyadong minaliit no? Para lang daw nagtitinda ng suka tapos ba't daw nabigyan ng chance na tumakbong senador. Nako, ito yung sabi po ni Bato de la Rosa. Nako, grabe naman. Pag bumanat kasi yung may laman, hindi yung kayo lang din yung mababalikan. Ito yung sabi ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa boto, doble dos sa balota. Tandaan na, ang dali-dali, doble dos sa balota. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidisown. Bagkos kayo ay andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi, basta dili gyud ko, modag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi, basta hindi ako lilipat ng kampo. Yon po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado man kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11 at sa amin ang February 13.
You have the moment. Pero bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa lang indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Oh, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo yung mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi na yan kinikwinta ng lolo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Nilagay namin yan, display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin na nyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di ba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw. Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayong mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo,
Hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplantukang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang yo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ang pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Makiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng suka. Tagapisanan niyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Sinasabi kanya ni Attorney Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tatlo lang kami, we cannot the majority. Kaya kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Attorney Jake Bundok, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ang lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Bandang huli, kasi sila yung nagkaroon ng proclamation rally, mukhang sila yung napahiya dyan sa banat nila. Para sa akin, yung Team Suka o Team Binigar, mas maganda yun kaysa Team Mangga, Team Pulburon. May nagsabi Team Mangga kasi mangga gamit. May nagsabi Team Pulburon. Bakit Team Pulburon? Mahilig ba sila magpulburon? Sana Hindi naman siguro, mas lalong pinag-uusapan ngayon yung Team Suka o Team Binagar. Kasi yung suka ay pwedeng pampasarap sa tuyo or bulad. Napaganda pa. Pero yung sinasabing pinabili lang ng suka or nagtitinda ng suka, ay mukhang si Manny Pacquiao ang napahiya. Siguro, pagdating sa election, mukhang mas maraming magawa sa Pinas itong PDP Laban. Bakit? Nakita nyo naman yung mga line-up dyan, di ba? Kahit kakaunti lang, siguradong may magagawa yung mga yan. Unang-una, si Marcoleta, si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, si Bato de la Rosa, kailangang ibalik yan. Si Bongo, hindi pwede yung bitawan yan. Malasakit. Walang-wala yung PhilHealth dyan, ikumpara nyo sa malasakit. At meron pa, yung iba dyan lahat, straight nyo na para sigurado na maging balance naman dyan sa Senado. Hindi yung pabor doon lang sa kabila, tapos mamaliitin lang yung PDP Laban. Ang sabi pa, magtitinda ng suka, yung okay yun. Tinanggap ng PDP Laban yung sinabi. Hindi nila itinanggi or sasabihin na hindi kami ganun. Itinanggap nila. O kayo, tatanggapin nyo ba na kayo ay Team Mangga? Kayo ay Team Pulburon? Tatanggapin nyo ba yan? Tanggapin nyo na. Baka totoo naman, di ba? Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.